Dati po, pinag-usapan natin mga pagkaing nakakatanda, habits na nakakatanda sa atin. Ngayon naman, focus tayo sa mga 10 pagkaing nakakabata, maganda sa balat natin. More ito ang kakainin natin. So, quote-unquote, mga good foods to versus sa mga bad foods na pag-usapan din natin mamaya. Ito po, napakaganda. Yung mga nasa lista po nating 1 to 10, karamihan prutas, gulay, tsaka yung kulay nila mahalaga. Napakaganda pagka-orange, pagka-red, pagka-green. Papaya, halos number 1 ata to eh. So, maganda sa balat, iwas sa wrinkles, tanggal ng mga fine lines. Meron siyang alpha-hydroxy acids, AHA, na ginagamit din sa mga skincare products. Di ba, minsan may nakikita kayong papaya soap, papaya cream, o nilalagay sa mukha. Maganda po kasi mga component niya. Yan ang ginagamit. So, gaganda rin kulay natin. Mas medyo reddish orange din yung kulay natin. Mas gaganda. Spinach, kangkong, very healthy. Itong mga green vegetables. Meron siyang vitamin A, vitamin C, vitamin E, may vitamin K para sa dugo, may magnesium pa siya. Tapos meron siyang tumutulong siya sa collagen production. So yung ganito, mataas pa sa fiber, maganda sa tiyan. Diba ako na? So ito po, very healthy, maganda po sa balat natin. Number 3, napaka-healthy po, avocado. Yung iba, ayaw kumain ng avocado, sabi nila, Doc, oily yan. Meron siyang fat, pero good fat siya. Good and healthy, monounsaturated fat. So, napakaganda, parang di ba medyo may pagka-oily siya, hydrating siya, maganda sa balat, maganda sa katawan. Huwag lang lagyan na masyadong maraming gatas at ibang bagay. Okay? Sweet potato, tulad na sinabi ko, ganda ng kulay, oh. So, kamote, okay? May antioxidant, may beta-carotene, tapos nagiging vitamin A siya, maganda siya sa skin elasticity, nagtatanggal din ng dead cells. Actually, may konting pag-aaral, pero basically maganda to. Actually, sa baga, maganda ang kamote. May pag-aaral yung malakas manigarilyo, okay din to. Hindi lang sa balat, sa buong katawan. Bata, matanda, healthy to. Ito po ang ganda ng kulay. Damihan lang ang kamatis. Minsan, pag walang ulam, kamatis lang. Diba? Napakaganda. Tulad ng sinabi ko, very colorful. Orange, very red, ayan, no? Lycopene. May carotenoid, may vitamin A. Napakaganda po. Protects the skin. Lycopene, maganda sa puso, prevents heart disease, maganda sa para din pababa ng cholesterol. Napakaganda, anti-cancer properties. At sa mga lalaki, kailangan natin tomatoes. Kasi yung mga may prostate problem, lumalaki ang prostate. Takot tayo sa prostate cancer. Kamatis ang katapat para makaiwas tayo sa mga prostate cancer. Mas okay po yung kamatis mismo kumpara sa ketchup, spaghetti with red sauce, or tomato sauce. Kasi pag ginawa ng ketchup at tomato sauce, maalat na eh, may salt na eh. Ito, mas healthy po siya. Ayan, okay lang buto, walang problema. May isang medical study, tiningnan nila yung kumakain ng lycopene-rich foods ng kamatis, sinamahan ng vitamin C, vitamin E at soy, mas hindi kumulubot ang mukha nila after 15 weeks. Carrot, favorite ko po to. Pampahaba ng buhay. Mas maganda, wala pang cancer, lalo na sa kababaihan, wala pang breast cancer, kain na tayo ng carrot. Mas okay ang carrot for cancer prevention habang wala pa yung sakit kaysa yung may sakit na. Bukod dito, para sa mata, anti-aging, pampaganda ng kulay. Kita mo naman yung kulay nito. Gaganda pag dumi nyo dito. Kung meron kayong almoranas, fissure sa puwet, yung masakit pag dumudumi. Ito po, gaganda dumi nyo. Very smooth, hindi magagasgas yung bituka puwet natin. Especially kung mga carrot shake. Diba? Cleanse the body, healthy teeth, tsaka bawas sa stroke. Pagdating po kasi sa cancer, ito po kasi issue. Lahat ng tao, yan ang kinakatakot natin eh. Top 3, top 2 cause na of death ang cancer, lalo na sa ibang bansa. May mga bagay nagkokos
o nagpapataas ng risk ng cancer pag tumatanda tayo. Ano to? Ito yung mga negative factors. Merong good factors. Ang negative, yung mas tumatanda. May lahi kayo ng cancer. Okay? Naninigarilyo. Sobrang stressful ang buhay. Ang kinakain, puro matataba, mamantika, bacon, lahat ng taba. So, yun, high risk ka magka-cancer. Pero pag mas healthy, mas nag-exercise, mas ito kakainin mo, mas mababawasan yung risk. So, yung mga cellula natin, hindi agad magbabago. Hindi natin alam bakit yung normal cell natin, let's say, normal cell sa babae, sa breast, bakit bigla nagiging cancer? O sa lalaki, sa prostate, sa lungs, bakit bigla nagka-cancer? Tapos, laki na ng laki yung cancer cells hanggang masira ang organs, mamatay yung pasyente, di ba? So, ito yung mga nakaka-prevent. Dagdag tayo sa good, bawas tayo sa bad foods, tsaka sa mga smoking. Next, green leafy vegetables, sobra ganda. Ang kumakain ng green leafy vegetables, lalo na yung mga vegetarian, mga Adventist, 10%, 3 to 10% less cancer risk. Mas mahaba buhay, mas di namamatay sa cancer. Kung may nakitang bukol-bukol, ang mga taong kumakain ng gulay, pag chinek mo, benign. Hindi siya cancerous. Yan, no? Maraming micronutrients. Sobra daming, kahit anong klaseng gulay, ampalaya, talbos. Contains fiber. Gaganda pag dumi nyo dito. Pag dumaan niya sa bituka, parang walis yan eh. Winawalis niya yung dumi. Less bowel cancer, less colon cancer. Papayat ka pa kasi hindi siya matamis eh. Papayat o low cholesterol. May protina. May protina din ng gulay. Mataas sa fiber, gives energy, hindi nakakataba at maganda sa balat. Sobra ganda. Number 8, pwede ang cocoa, dark chocolate, yung more than 70%, yung medyo mapait. Kaya lang, konti lang kakainin mo, mga 30 grams lang yan. Huwag yung marami kasi masyado nang matamis eh. Mga ganito lang karami. May flavonoids, good for the heart, pag pakonti-konti. Number 9, isda. Okay, fatty fish, kahit anong isda, bangus, salmon, tilapia, sardinas, ano yung gusto natin. Huwag lang masyado yung mga tuyo at daing kasi masyado maalat eh. Bawas lang. Itong mga mas fresh, may omega-3 fatty acids, maganda sa puso, maganda sa skin, diba? Maganda kung may palpitation, mataas ang cholesterol. Isda, napaka-healthy. Okay lang yung taba ng isda. Mga belly, bangus belly, tuna belly, pwede po lahat yan. Dagdag ko na rin, hindi ko lang po nalagay sa listahan, citrus fruits. Citrus fruits, napakaganda, mataas sa vitamin C. Lemon, dalandan, calamansi, mga suha, pwede rin yan. Very healthy po. And lastly, green tea. May tsaan ng green tea. Meron siyang antioxidants. Nakaka-prevent ng mga damage from the sun sa UV light. At may konting pag-aaral. Nakakabawas ng cancer. Okay? Hindi naman ganun kalalaki studies. Pero medyo maganda. Di ba? Mga Japanese, Asian, green tea. So, yan po yung mga 10 pagkain na mas kakainin natin para mas healthy. More exercise para gumanda circulation. Tulog. Napakahalaga ng tulog. Pag maganda ang tulog. Other ways, kailangan may moisturizer. Pag maliligo tayo twice a day. Yan po. Bukod dito sa mga healthy foods na tinuro ko, sisingit ko na rin yung mga babawasan o iiwasan. Hindi naman talaga ganun ka bad foods. Pero kung mas marami dapat nung healthy kaysa itong mga babawasan natin. Diba? Bawasan ang soft drinks at matatamis. Tubig na lang. Sabi ko nga, lemon water, mas okay. Kasi pag soft drinks, energy drinks, nataas sa calories. Oo, nakakataba, may phosphorus, hindi maganda sa kidneys, diba? Alam nyo naman, matamis. Isang baso nito, 10 kutsaritang asukal, parang kumain ka na sa platong kanin. Dito, hindi ka pa mabubusog. Tubig na lang iserve nyo. Processed meat, nagsabi na ang World Health Organization, processed meat and meat in general, nakakataas ng cancer risk. O, sabi mo, Doc, ba't binibenta pa? Kailangan natin kumain depende nga sa dami. Tulad na sinabi ko, mas maraming ganitong pagkain, naninigarilyo ka pa, may lahi pa ng cancer, mas malaking chance maaga ng kaka-cancer. Pero kung less ang pagkain nito,
mas maingat, di mas mababawasan ang chance. Okay, so processed meat, bawas lang bacon, sausage, ham, kasi may preservative siya kaya tumatagal. Tsaka maalat, tsaka mamantika. Okay, alcohol, alam naman natin yung malakas sa alak, 'di ba? Mas maputla ang muka, masama sa atay, masama sa utak, tapos sa tiyan din, at nakakapangit ng balat. Nakaka-dehydrate. Basically, nakaka-dehydrate. Yung mga prutas na sinabi ko, nakaka-hydrate siya 'di ba? Ito nakaka-dehydrate po. Fried foods, yung ganito, pritong-prito, okay? Lalo na pag reheated oil, ulit ng ulit yung mantika, tapos very high heat na kumukulo, minsan nagtatransform yung chemical, nagiging cancerous. Okay? Tapos bawas din, tataas ang cholesterol, magbabara sa ugat natin yan, puro mantika. High fructose corn syrup, hindi natin alam, nilalagay yan sa mga processed foods. Nakahalo na yan. Itong donut, matamis na, nakalubog pa sa oil. Ito lahat ng mga sweets, candies, yan, mga lollipop, kahit mga baked goods, mga icing, mga drinks, mga ice cream. Minsan, marami dyan nilalagyan ng mga chocolate, nilalagyan nito ng pampatamis na mas nahihirapan yung katawan natin. Anong bad effects? Marami nagkaka-fatty liver, tumataba, nagkaka-diabetes, nagkaka-gout. Okay, konting bawas. Ito, nung bata ako, mahilig tayo kumain ng sunog, di ba? Barbecue na sunog, hindi natin alam pero ngayon bawal po. O, wag kainin, pangit na ngayon lasa. Pwede kumain ng inihaw, wag lang yung sunog. Ayaw natin ng hilaw, ayaw mo rin ng sunog. Yan po. Tanggalin nyo, tapyasin nyo. Cancerous So, meron siyang AGE, Advanced Glycation End Products. Mas nagiging dadami inflammation, pamamaga sa katawan. Siyempre, junk foods, bawasan natin. Mamantika, sobra alat. Oo. Sama na natin instant noodles, sobra alat. Noodles, instant noodles, okay lang mapaminsan-minsan. Yung sabaw nun, di ko na kinakain. Kasi nandun yung alat So, yung noodles na lang, pampabusog. Tapos yung alat, bawasan nyo, tanggalin nyo lang. Kasi nandun yung salt. Ang mga Pilipino, 4 times kumain ng salt. May preservatives pa, may acrylamide, may calories, may betchin. Doon tayo sa tunay na pagkain. Lalo na sa bata, huwag natin pakainin ng puro ganito. Hindi matututo kumain ng gulay. Pag tumanda sila, magkakasakit, maaga pa, high blood na. O pati itong mga sweets, maha-hyper yung mga bata. O, di ba? Di ba? Fructose to sa maraming klaseng matatamis, di ba? Mas mataas ang risk for diabetes, heart disease, overweight, tsaka cholesterol. Yan po, alam naman natin ito yung mga babawasan. Pakonti-konti kung gusto niya, paminsan-minsan, para lang ma-satisfy yung urge. Ito mga habits iiwasan natin. Tulad na sinabi ko, alcohol, matulog ng sapat, bawas stress, tubig. Dapat uminom ng maraming tubig. Yan ang pinakamahalaga. Tigil sigarilyo at iwas sa mga crash diet. Kung magpapapayat man, yung dahan-dahan lang pagpayat. Okay? Apply sunscreen. Huwag masyado magpapaaraw pag tanghali. Stay hydrated. Tubig 8 to 12 glasses. Moisturizer, pampaganda ng balat. Mag-exercise, gaganda circulation. Magpapapawis, tsaka yung mga tinuro kong anti-inflammatory diet. Sana nakatulong to. Focus tayo sa mga good foods na mas healthy para sa atin. Salamat po.